Ang ating buhay ay puno ng iba't ibang uri ng pagsubok. Paring habang nagsasalita ako ngayon nasa pagsubok eh. At kahit paanong iwas pa ang gawin natin, darating at darating ang mga ito. Ang tanong po, ano ang tamang attitude sa gitna ng mga pagsubok? So hayaan niyo pong pamagatan natin ang pag-aaralan natin ngayong gabi ng sa gitna ng pagsubok. Basahin po natin ang nakasulat sa Aklat po ng Santiago mula po sa chapter 1, ano po, simula sa verse 2 hanggang sa mga susunod na verses. Ganito po ang simula. Mga kapatid, magalak kayo kapag dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat niyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok at dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Ang payo po sa atin ni Santiago, magalak tayo kapag dumaranas tayo ng mga pagsubok. Marami po sa atin ang nasa gitna ng pagsubok. At kung wala kang pinagdaraan ng pagsubok ngayon, tsak na magkakaroon ka. Marami nga ang nagsasabi na ang pagsubok ay kakambal na ng buhay. Ang ilang halimbawa ng mga pagsubok ay pagkatanggal po sa trabaho o kaya naman ay pagkalugi ng negosyo, pagre-rebelde ng anak, pagkakaroon ng sakit, pagkamatay ng mahal sa buhay, pagtigil sa pag-aaral, paghihiwalay ng magkasintahan o mag-asawa, at marami pa pong iba. Tayo po'y nabubuhay sa isang mundo na puno ng kaguluhan. Lahat ay makakaranas na masaktan, magkasakit, mapagod, maghirap, magdusa, mamatayan, mabigo, bumagsak. Ngunit dahil sa mayamang habag at awa po ng Diyos, tayo'y nakakapagtiis. Lumalakas ang ating loob, nababago ang buhay, nakakabangon sa pagkakabagsak, tumatatag ang pananampalataya at nagtatagumpay ultimately sa buhay. Sinasabi po sa salita ng Diyos na magalak tayo kapag tayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Now, ang tanong po, paano tayo magkakaroon ng kagalakan sa gitna ng pagsubok? Ang una po na gusto kong i-share sa inyo, isaalang-alang natin na ang pagsubok ay daan para tumatag ang ating pananampalataya upang tayo maging ganap at walang pagkukulang. So, another question, paano ba tayo lalago at magmamature sa Panginoon? Mangyayari ba ito kapag maganda at maayos ang ating buhay? Bago po natin sagutin ang mga tanong nito, ito muna po ang sagutin natin. Okay? Paano po ba tayo nagkakaroon ng muscle? Siyempre sa pagbubuhat ng mabibigat na bagay at pag-exercise. Amen po ba? Paano tayo natututo? Of course, matapos tayong magkamali o mabigo, patuloy ulit tayong sumusubok hanggang sa may tama po natin ang ating mga pagkakamali. So hindi lamang po ito totoo physically, totoo rin po ito spiritually. Lumalago po tayo, lumalakas, tumatatag at nagmamature kapag humaharap tayo sa mga pagsubok. At kapag nabigo, nagtatry ulit. Ito ang nagpapalakas ng ating tinatawag na spiritual muscles. Ang malungkot po, ang desire ng marami sa atin ay kabaligtaran. Gusto natin lumago at mag-mature pero ayaw naman natin dumaan sa mga pagsubok. Mas gusto natin maging kontento at kampante na lamang. Ang ganito pong uri ng attitude ay may kukumpara sa isang bukid na hindi natatamnan, hindi naaararo, hindi nabubungkal. Kumbaga, hindi po ito nahihirapan. Ngunit, hindi rin ito nakakaranas ng kasaganaan. Hindi nito nailalabas ang kanyang full potential. Wala itong kakayang lumago o maging produktibo. Kapag inararo ng magsasaka ang lupa at kung may pakiramdam lang ang lupa, tsak na makakaranas ito ng hirap, sakit, and even discomfort. Pero kailangan ng magsasakang patuloy na bungkalin ng lupa upang ang itatanim na mga binhi ay tumubo, lumago hanggang sa mamunga. Ang pag-aararo po ay lumalarawan sa ating mga pagsubok. Binubungkal ng Diyos ang ating lupa o ang ating puso upang ito'y lumago at mamunga. Kapag tayo po ay nasa gitna ng pagsubok, mahirap makita ang idudulot nitong kabutihan sa ating buhay. Pero alam po na mga dumaan na at nagtagumpay na sa matitinding pagsubok na ang resulta po ay totally worth it. Kaya anuman po yung mga pagsubok na pinagdaraanan mo, kapatid, magalak ka. Basahin po natin ngayon yung mga sumunod na talata sa Santiago chapter 1 verses 5 to 8.
Ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan. Sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. Subalit ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan. Sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano talaga ang nais niya. So the question again is, paano tayo magkakaroon ng kagalakan sa gitna ng pagsubok? Ikalawa po, isipin natin na ang mga pagsubok ay nagre-remind o nagpapaalala po sa atin na lubos nating kailangan ang Diyos. Higit kanino pa man. Madalas kapag magandang nangyayari sa ating buhay, ano ang nangyayari nga? Inaangkin natin ang credit. Tayo ang magaling, tayo ang bida. At kapag hindi magandang nangyayari, sinisisi naman natin ang Diyos. Sinasabi natin, hindi ako makapaniwalang pinababayaan ng Diyos na mangyari ito sa akin. Yan po ang realidad ng makasalanan nating puso. Kaya kailangan po nating humingi ng tawad sa Diyos. At kapag dumaraan tayo sa mga pagsubok, humingi tayo sa Diyos ng karunungan upang maunawaan po natin kung ano ang itunuturo niya sa atin. Humingi tayo sa Diyos at tayo'y kanyang bibigyan. Kapag ikaw'y nasa gitna ng pagsubok, kailangan mong maintindihan na may tinuturo sa iyo ang Diyos. Tutulungan kanyang lumago at mag-mature spiritually. Tandaan mo itong mabuti. Kung nasa iyo si Kristo at mawala man ang lahat sa iyo, you still have everything. Sa kabilang banda naman po, kung sa tingin mo'y nasa iyo na ang lahat, ngunit wala naman sa iyo si Kristo, you've lost everything. Humingi ka ng karunungan sa Diyos. Magtiwala ka sa Kanya. Panghawakan mo ang Kanyang salita at pangako at ika'y Kanyang tutulungan. Merong dalawang kahilingan. Ang una ay ito. Panginoon, bigyan mo ako ng karunungan. Ang ikalawa ay ganito naman. Lord, bigyan mo ako ng kalakasan. Dagdagan mo ang aking pananampalataya. Pawiin mo ang aking pagdududa. Now, ang question, ano-ano ang mga struggles na kakaharapin natin kapag dumaraan tayo sa pagsubok? Ang una po, pakinggan niyo mabuti ito ha, pagdududa. Kapatid, nagdududa ka ba sa Diyos na lumikha ng langit at lupa? Naalala ko ang kwento ng isang ama na lumapit kay Jesus dahil ang kanyang anak na sinasapian ng masamang espiritu. Tinanong niya si Jesus sa aklat ng Marcos chapter 9 verses 22b hanggang sa 24. Pakinggan niyo mabuti. Ganito ang sinabi niya kay Jesus. Kung may magagawa kayo, kami po ay kaawaan at tulungan niyo. Kung may magagawa ko, tanong ni Jesus, mangyayari ang lahat sa sinumang may pananampalataya. Agad namang sumagot ang ama ng bata, naniniwala po ako. Tulungan po niyo akong madagdagan pa ang aking pananampalataya. Anong naging resulta? Pinagaling ni Jesus ang bata. Kapag tayo po'y lumapit sa Diyos at humingi sa Kanya ng karunungan, kapag iwinaksi po natin ang ating pagdududa at sinabi natin, Lord, tulungan niyo po akong madagdagan pa ang aking pananampalataya, ibibigay ito sa iyo ng Diyos. Ang ating pong buhay ay puno ng pakikibaka, pakikipaglaban. May mga pagkakataong magdududa ka, lalo pangat nasa gitna ka ng matinding pagsubok. Tandaan mong sinabi ng ama ng bata at sabihin mo rin sa Diyos, naniniwala po ako. Tulungan po niyo akong madagdagan pa ang aking pananampalataya. Yes, lahat po tayo ay may mga struggle sa ating mga pagsubok. Alam ito ng Diyos. Ngunit huwag tayong magduda sa Kanya. Wala tayong dapat ipangamba. Patuloy lang tayong magtiwala at umasa sa Kanya dahil tsak nakikilos siya. Ngunit sinasabi ng taong pabago-bago naman ang isip, hindi ako mag-worry dahil hindi rin naman ako tutulungan ng Diyos. Hindi man lang niya magawang manalangin sa Diyos dahil nagdududa rin siya kung may gagawin nga ba ang Diyos. Kaibigan, bakit hindi mo siya sa atin ang iyong puso sa sandaling ito? Kung may duda ka sa Diyos, ihingi mo ito ng tawad. Pagkatapos, ibigay mo sa Kanya ang iyong buong pagtitiwala. Ipagpatuloy po natin ang pagbabasa doon sa aklat po ng Santiago, chapter 1, verses 9 to 12 naman ang babasahin po natin. Pakinggan niyo uling mabuti. Dapat magalak ang mahirap na kapatid kapag siya'y itinataas ng Diyos. At gayon din naman ang mayamang kapatid kapag siya'y ibinababa. Sapagkat ang mayaman
ay lilipas na gaya ng bulaklak ng damo. Sa verses 11 and 12, ang damo ay nalalanta sa matinding sikat ng araw, nalalagas ang kanyang mga bulaklak, at kumukupas ang kanyang kagandahan. Gayun din naman, ang mayaman ay mamamatay sa gitna ng kanyang mga kaabalahan. Pinagpala ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos niyang malampasan ang pagsubok, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Glory to God. So ano yung ikalawang struggle? Ito po ay tungkol po sa pagkukumpara. Ikino-compare natin ang ating sarili sa iba. Aminin natin. Nagagawa natin yan, hindi ba? Lumalabas sa isang research actually na ang regular na paggamit ng Facebook at Instagram ay pwedeng magdulot ng depression. Bakit? Ayon po sa mga researchers, pag dumaraan ang tao sa matinding pagsubok, marami ang walang ginagawa kung hindi talaga ay mag-FB, kung hindi man manood ng TV, at nag-i-Instagram. At dito nila nakikita mga friends nila na puro masaya at nag-i-enjoy ang pamilya. Ngunit sila hindi, kasi nasa gitna sila ng pagsubok. At dito nagsisimula ang pagkukumpara ng kanilang buhay sa buhay ng iba. At maaari nilang may tanong sa Diyos, Lord, bakit sa akin lang nangyayari ito? Bakit sila masaya? Bakit maayos ang buhay nila? Bakit ako hindi? Kung naiisip at naitatanong mo rin ito sa iyong sarili o sa Diyos, i-open mo ito sa Panginoon. Kapag na-realize mo ang iyong pagkakamali, humingi ka sa Kanya ng tawad at tutulungan Kanya. Bibigyan Kanya ng karunungan na gagabay sa iyo. Tigilan mo nang ikumpara ang iyong sarili sa iba. You have been created by the Lord as a unique individual. Wala kang katulad, kapatid. May kapangyarihan ng Diyos na iligtas ang sinuman, kabilang ka at ako, at maging ang isang pamilya na sa tingin mo nga ay perfect eh. Pero sa totoo lang, wala namang perfectong pamilya eh. Kung may pinagdadaanan ka, for sure, may pinagdadaanan din yung, kumbaga, kinagigiliwan mo o hinahangaan mong pamilya. Kapatid, hindi kailangan ng Diyos ang tulong mo para isakatuparan ang kanyang plano. Pagpapalain ka niya, gagamitin ka niya. Makinig ka lang sa kanya. Sumunod ka lang sa kanya. Ngunit hindi siya nakadepende sa iyo, ha? Tatandaan natin to, ha? Kaya itigil mo na yung pagkukumpara ng iyong sarili sa iba. Hindi ito talaga makakatulong sa iyo. Sa totoo lang, lahat tayo ay dumaraan sa mga pagsubok. Minsan magandang sikat ng araw, hindi nga ba? Ngunit minsan naman ay maulan. Minsan pa nga ay bumabaha eh. You see, God is leading us to maturity. We are undergoing a process. We are still under construction. Nais ng Diyos na magtiwala at maging dependent tayo sa Kanya. Alam niya, kailangan natin ng encouragement, of course. So tandaan po natin itong mabuti. Ang mga pagsubok ay kailangan natin upang tayo po ay lumago at mag-mature. Ang Panginoong Diyos lang ang totoong kailangan po natin. Wala na pong iba. Huwag mo lang kalilimutan na ang pagsubok ay darating. Maging handa ka sa pakikipaglaban. Dapat buo ang loob mo. Mag-ingat ka sa tukso nang hindi ka magkasala. Huwag na huwag mong kukwestiyonin ang Diyos. Magtiwala ka ng lubos sa Kanya. Siya lang ang iyong pag-asa at siya lang ang tanging makakatulong sa iyo sa panahon na matindi ang pagsubok. Now bilang pagtatapos po, hayaan niyong basahin kung muli ang nakasulat po sa Aklat ng Santiago, Kabanatang 1, Talatang 12. Pinagpala ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos niyang malampasan ang pagsubok, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Kapatid kaibigan, tanda mo na pag-aralan natin, lahat tayo dumaraan sa pagsubok, pero kailangan magtiwala tayo sa ating Diyos na buhay.